Magandang araw Pilipinas at magandang araw Leyte Normal University. Ako ang inyong lingkod na tagapag-ulat, Willie D. Yalolo. At narito na ang mga nagbabagang balita para sa GE 129, Filipino sa Antas Tersyarya sa iba't ibang disiplina, partikular na sa mga isyung lokal at nasyonal. Tatalakayin ko sa araw na ito, ika-16 ng Pebrero, taong 2026, ang 2 artikulo mula sa magkaibang disiplina at susuriin ang gamit ng wikang Filipino at ang isyong nakapaloob sa bawat isa. Para sa ating unang balita, ito ay may kaugnayan sa disiplina ng agham pampolitika. Ang isyu ay may kaugnayan sa maagang pangangampanya at political dynasties kaugnay ng pahayag ng ating Vice Presidente Duterte sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na eleksyon sa 2028. Ang artikulo ay tumatalakay sa naging pahayag ng ating Vice Presidente na mababasa sa Inquirer.com. Ipinapakita rito kung paano agad naging sentro ng diskusyong politikal sa bansa ang kanyang naging pahayag. Ginagamit ang wikang Filipino sa mga balita, panayam at talakayan upang maipaliwanag ang kanyang pahayag sa mas nakararaming mamamayan. Dahil dito, mas mabilis na nauunawaan at napag-uusapan ng publiko ang usaping politikal. Mahalagang pag-aralan ang isyong ito dahil nakaaapekto ang mga ganitong pahayag sa pananaw at paghahanda ng mga botante. Ipinapakita rin nito kung paano nagsisimula ang maagang paghubog ng opinyon ng publiko. Malaki ang impluwensya ng ganitong pahayag sa political climate ng bansa. Maaari nitong palakasin ang suporta at sabay na magdulot ng kritisismo mula sa mga tumututol. Ang maagang pagtakbo o pag-anunsyo ng kandidatura ay maaaring magdulot ng patuloy na political tension sa lipunan. Maaari rin nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kasalukuyang mga suliranin ng bansa tulad na lamang ng flood control projects. Ang malakas na impluwensya ng political dynasties sa bansa ay isa sa mga dahilan kung bakit madalas maagang napag-uusapan ang susunod na halalan. Ang kultura ng personalidad sa politika ay nagiging sanhi ng pagtuon sa individual kaysa sa plataporma. Ang bunga, nagiging sentro ng usapan ang personalidad kaysa sa mga konkretong programa at pulisiya. Nagkakaroon din ng pagkakahati-hati sa opinyon ng mga mamamayan. Sa kabuuan, mahalagang gamitin ang wikang Filipino sa masusing pagtalakay sa mga usaping politikal upang maging mas mulat ang mamamayan. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas ang demokratikong partisipasyon ng bawat Pilipino. At ngayon naman, dumako tayo sa ating ikalawang balita. Ito ay may kaugnayan sa disiplina ng Environmental Studies o Heograpiya. Ang isyu ay ang pagkawala ng lokal na kaalaman at identidad. Ang babasahin ay may kaugnayan sa ginawa ng Philippine Social Sciences Review na pinamagatang Pangasinan, kung paano naimapa ang lalawigan mula sa matandang dikotomeya ng baybay-alog. Ang artikulong ito ay nagpapakita kung paano ginamit ang wikang Filipino sa pananaliksik tungkol sa heograpiya at kultura. Ipinapaliwanag nito na ang wika ay mahalagang bahagi ng pag-unawa sa identidad ng isang lugar. Ginamit ang Filipino bilang medium sa pagpapaliwanag ng lokal na konsepto at terminolohiya. Dahil dito, mas nagiging malinaw at mas malapit sa komunidad ang pananaliksik. Mahalaga ang artikulong ito dahil pinatutunayan nito na ang Filipino ay maaaring gamitin sa seryosong akademikong pananaliksik. Ipinapakita rin nito na nakaugnay ang wika sa pagpapanatili ng kultura. Nakaiimpluwensya ito sa pagpapahalaga sa lokal na kaalaman at tradisyon. Hinihikayat nito ang mga mananaliksik na gamitin ang Filipino sa pagdudokumento ng kaalamang bayan.
Kapag nawala ang lokal na kaalaman, nababawasan ang kakayahan ng komunidad na pangalagaan ang kanilang kapaligiran. Nawawala rin ang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Kung gagamitin natin ang root cause analysis, ang ugat ng problema, ang modernisasyon ay nagdudulot ng mabilis na pagbabago sa pamumuhay na nagiging sanhi ng paglimot sa tradisyonal na kaalaman. Ibig sabihin, ang edukasyong hindi nakatuon sa lokal na perspektibo ay nagpapahina sa pagpapahalaga sa sariling identidad. Ang bunga nito, unti-unting nawawala ang lokal na kultura at identidad ng komunidad. Humihina rin ang partisipasyon ng mamamayan sa pangangalaga sa kalikasan. Sa kabuuan, mahalagang gamitin ang wikang Filipino sa pananaliksik upang mapanatili ang lokal na kaalaman. Sa pamamagitan nito, napapalakas ang pambansang identidad at responsabling pakikilahok ng mamamayan. Sa huli mga kaibigan, malinaw na ang wikang Filipino ay may mahalagang papel sa pag-unawa sa mga isyong politikal at pangkalikasan ng bansa kahit na ito ay lokal o nasyonal paman. Muli, ako ang inyong lingkod, Willie D. Gelolo, at ito ang aking ulat para sa GE129. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.